hapon atong tanan. Karong kahaponon atong ipadayon igsoon ang people in the New Testament. Ika 133 ug ikaduhang bahin ni sa atong paghisgot kabahin ni Jude. Let's all stand, magampo ta. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, once again for the opportunity to learn about the people in the New Testament. And this time, Lord, we are going to talk about Jude, the last part of the lesson. And please use me once again. Empower me, O God, for your glory, and prepare our hearts, Lord, para sa imong mensahe. Salamat kay Lord, and ang opportunity. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Si Jude, mga igsoon, ato ning nailhan nga siya ang half-brother ni Jesus Christ. Unya, gitawag siya ni siya Judas sa Book of the Gospel. And nahisgutan na nato upat kabahin aning iyang iyang about sa lesson sa Jude. Atong sumpayan og tulo mga igsoon this afternoon. And this is number 5. Boldness against apostasy. Nani siya'y baruganan, nani siya'y doctrinal nga stand mga igsoon regarding apostasy. Jude exposed false teachers with clarity and courage. His life teaches us to confront error not with arrogance but with authority. Makabantay ta karong panahon na mga igsoon na ay kanang badlungon ka sa sayop ni mga doktrina, mura kag suphon ba? Siya lahi. Ang iyang pagbadlong, mura bag straight to the point, pero dili pang insulto, kundili with authority. Dili pang pangaway, kundili pang pamadlong yun tinuod. Di ba? Daghan man kayo mga kanang makita na to nga kanang magdaladalag Bible pero ang tinguha nila debate. Maglalis. Unya, mura bag na makadaog nila. Kung atong sabton, wa mo gidaog nila gyud kay nag-indigay raman sa ilahang nahibaw-an mura bag abilidad or ang kabright mga ilang gi-contest. Wa gyud nakadaog kay ang Ginoo nagtudlo mo nato iwali ni itudlo. Itudlo ba dili ipakiglalis. So si Jude wala siya nakig-debate kundi namadlong gyud siya mga kaigsunan aning mga sayop nga pagtulunan. So, in Jude chapter 1, verse number 4, tanawag yun sa niya pag-expose na mga igsoon. The Bible says, "For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation. Kinsa man na sila, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ." Naay panagtudlo pero gi-deny na ang tinuod nga makaluwas sa atong kalag. So makita man na nato mga igsoon, simbahan pa man ganina gitawag nila. Di ba? Nagwali sa pulong sa Ginoo pero gi-deny ang Savior. Giilisan og lain nga makaluwas. Giilisan og works, giilisan og church, giilisan og sagunsa na lang. No, dili gipasundayag jud ang tinuod nga Messiah, ang tinuod nga Savior. So, suko si Jude ana pero di siya mangaway. Again, iyang gibadlong mga kaigsunan not with arrogance but with authority. So, asa man nagikan ang authority ni Jude? Asa nagikan? Nagikan mismo aning atong gikuptan mga igsoon. Nagikan sa pulong sa Ginoo. Nagikan mismo sa atong Ginoong Jesucristo, and that is why mao iyang gisaligan lig-on siya nga nagbarog. Kita atong susiyon ang atong kinabuhi, asa man ta nagbarog, asa man ta nagsalig, unsa may atong gisunod. Kay kung kita matinud-anon ta sa pulong sa Ginoo, nagtuon ta mga kaigsunan, bisag unsa pa nay musugat nato diha nga mga false teachings. No, di ta masuko kundili mubarog ta.
Di ta mangaway, kundili mamadlong ta. Sayop mana, kung sa may mo tawag, brother na ba dayon? Basta na Bible sa siya. Sayop mana, brad. Mayon yan kag brad sa usa ka tawo, nangigsuon ka. No? Muna, bisag ang pagtawag na lag brad, magbantay ta. Kay pasabot na lang brad, relationship magud ni nga gikan mismo sa Ginoo, not biological, kundi ka lang kita, brothers and sisters ta, because luwas ko, ikaw luwas ka, no? Nag-ipon ta sa usa ka simbahan, unya nahimo tang managsuon tungod sa grasya sa Ginoo. So nagtinawgan na tag brother, no, sister. Pero kung panalitan ang usa ka tawo dili luwas niya, di pud nimo igsuon sa unod. Yaman ka brad. So nangigsuon ka niya. Unya imo siya gibadlong, brad, sayop na imuhang di kauban man mo. Parihas mo. So maybe tawgon nimo siya with respect, sir. Pero tarungan sa nimo pag-mention niya ng sir. Sir. Insulto mo sana. Di ba? Mangurek ta, di ta mangureksyon. Kaya lahi na magod kung atong inon nga mangureksyon magka diha. Kanang brad, di ba? Lain kayo paminahon ba? Mura magkanang mangureksyon, mura magkag-correct. So atong tarungon yun nato pagpahibalo nila, sayop mana. So asa may atong proof? Mo nag-iingon nga with authority. Nakita nato, naata, nakatultol ta, asang address anang atong pagbadlog nila, asa man na makita sa Bible, and that is the only time that you can say with authority. Dili kay mamadlong ka kay wa ka ganahi sa iyang gitudlo. Namadlong ka kay nadunggan nimo nga sayop man na kay gitudlo dito speakas, dili weak kaayo mga igsoon, there is no authority in it. Kay namadlong ka siyang gingon, kay gingon ni kuan, puros ra tabla ra na kay ngano man hearsay. Pero maingon na gali ka because the Bible says that is our authority. Mao na kung wa ka nakaibawog asa na dapit sa Bible ang imong pagbadlong niya, ayaw na lagsaba-saba diha. Ayaw na lagsaba-saba. Kay ngano? Mag-away ramong duha. Only what the Bible says, only what is written in the Bible, safe ta sa dihang mamadlong ta. Kaya naman makita man nimo. Particularly salvation. Kay kaning salvation, makita na to mga igsoon, ginakulata, ginag-ayo sa yawa. Sukat pa na sa una. Sukat pa na kay ang salvation, gihatag na guna sa Ginoo sa Old Testament pa lang. Ang nakalisod lang sa Old Testament, kay i-maintain yun na nimo. Di yun ka kinahanglan mo give up. Ayaw jud og kaputol, kay maputol og apil ang imong kaluwasan. Pasalamat ta nga gitapos ni Kristo na mga igsoon. Siya mismo ang nahimong sacrifice para sa atong sala. Siya mismo ang naghatag og kaluwasan nga gitawag nag eternal salvation. Dili ta kakita ana sa Old Testament kanang eternal life. Wala na, diri na sa New Testament after Jesus Christ died for our sins. Unya gihatag na ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo, dili pa ning kamutan. Unya karon nga giusab-usab man. So nya asa man ka makakitaan na nga imong i-prove nila di ara ang kaluwasan, no? That is your authority. Naa diri sa Bible. Walay mulalis ani pag makita nila mga kaigsunan, pero mao lagi pagtuwa ka sa debate naa gina kay ang katong imong giingnan di man tumaminaw nimo. Nagsige na to gunahon sa iyang kontra ni. Mo nang wag gyud makat-on. Why makat-on? So, boldness against apostasy. Makita na to na kang Jude, og nindot kayo, nga napon na nato.
Dili ta mo sunod-sunod lang, umusakay ta mga kaigsunan, tungkol kay naikog ta. Maybe na kay amigo nga nasa baruganan bitaw nga dili sakto. Unya kay amigo lagi kay mo niya, labi na kwartahan siya, ikaw di. Mo ni delikado kayo sa mga Kristiyanon. Daghan kay kwarta ba niya, manawag na brad, mga pita brad, mga unta, daghan kayo niya, tudluan na ka sa iyong doktrina ba? Daghan kay mga Kristohanon no, mag-imin-imin po. Amen. Bahala na, basta kaunta ni. Daghan kong kuwanay, nakita na ingon na. Kay bawo sila nga sayop og baruganan. Kay bawo sila nga dili mo respeto og simbahan. Kay bawo sila nga di mo respeto og pastor. Pero kay pagkanon maka. Mag-imin-imin po, inig istorya. Di ba? Ini green jokes, mukatawa sad. Ingon na ba? So, lisod kaayo ang Kristohanon kung walay baruganan. Pasabot na walay standard. So, ang atong standard, nagbase sa atong authority. Gitawag din Bible, the final authority. Dirita nanukad. Okay, number 6. Balance of judgment and mercy. Muna nakanindot niya. Stricto siya, pero maluluyon sad siya. So, naay Christ-likeness ni mga kaigsunan. Though Jude warned of judgment, na siya'y firmness, he also urged compassion for the doubting. So, his life reflects a shepherd's heart, firm, yet tender. Ligon, pero mahumukon. Pilting lindota ana nga klase. Mura na siya sa among klase sa Bible College, the man of steel and velvet. Firm, pero dili sakit. No? Stricto sa panimalay. Striktuhang papa, pero nindot man siya muda. Diba? Makasabot man ta nga bawal gid na. Kaya na may firm pero sakit kayo manulti. Firm pero piti-piti sad ka. Diba? Giing nanti kang ayaw, patay. So, kani si Jude, lahi ni siya na siya balance mga igsoon. Una, nindot ni siya kupyahon. Kani nga klase nga balance. Stricto ta, ligon ta na atong gibarugan, pero dili ta harmful. Diba? Matawag tag harmless. Muna gingon, firm, yet tender. In verse number 17 to 23, tanawan, makita na to diri ang record. Ingon sa Bible 17, but beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ. In 18, how that they told you there should be mockers in the last time, who should walk after their own ungodly lust. So gibadlong niya, gipakita niya, na ay moabot nga ingon ani, nga klase nga mga tao. Ingon sa verse 19, these be they who separate themselves, sensual, having not the Spirit. So naay mga tao nga mo magtakuban nga Kristohanon, muipon sa mga karnero, maghasik ng lagim, maghatag og mga dili nindot nga mga pagtulunan, mag-create ra siya chaos sa simbahan. Unya mo ni klase nga mga tao, mga igsoon nga wala bitaw simbahan nga kanang affiliation, magsige ra gyud nagbalhin gyud, magkagubot-gubot diri, mangita na siya laing simbahan, unya adto na siya didto, magbinot-an pirmero, unya pagkahuman mangita na siya bikil, unya pagkahuman balhin na siya simbahan. Anagi mga tao inanaw No? Nana mo may nailhan ng nana sa inyong ginabuhi? Kadugay na ko sa Christian life, mga igsoon. Ubay na po kong nakita ng nana. Ngano na naman sa na siya diha? Dito man na siya gikan sa una. So di yun mahibawan, taga-diin ka. Kinanglan mailhan jud ka nga taga-ana ka nga church. Kay kaning church body maguni. And it is God who put you in that body. So pasabot, part ka diha jud ka.
Hangtod nga gamiton ka sa Ginoo, unsay gusto gamiton sa Ginoo sa imuha, adto ba ka ipadala ka ng lugar para mag-establish kag work dito, pero kung babae ka, I doubt kung ipadala ka aron mag-establish ka og work. Di ba? So, dili raman ni focusing on one gender. Pwede babae ani, pwede lalaki. No, mura siya og kanang mag-church hop ba? So, igadto dito, mangitag amigo, niya pagkahuman, poison, mao nay problema. Di ba? Naay mga palaaway, ingon dili sa verse number 18, mockers in the last time. Naglakaw, walk after their own ungodly lusts. Mao nay kapait, kay magsig pangadto og mga simbahan unya, mangulitaw, manguyab, manghilabot, pagkahuman, sibat na pod, adto na pod dito. So, dili lang kay kanang physical, spiritualisad. Kay gimension man na diha, ungodly lust niya, diri sensual, so may sabot ana. So, naagay kanang hugaw gyud og panghuna-una. So, si Jude, gibadlong din niya, gipakita niya, but there is also mercy. So, in verse number 20, but ye beloved, ingon siya diri, building up yourselves on our most holy faith, praying in the Holy Ghost. In 21, tanaw siya tambag, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So, ang iyang pagbadlong, kanabang inamahan kay ba? No, inamahan kayo. Naama na, ingon ana, pero di siya, wala siya ga-pinpoint ba nga, ikaw Brad, no? Nya Brad pa dyan ang tawag. Kay kauban man sa simbahan gud ni. Di ba? Kay pag ang address diri para man ni sa mga Kristiyanon ang kaning Jude. So, iyang giwarningan nga naay mag-ipon-ipon diha sa kasimbahanan nga dili gyud tinuod iya sa Ginoo. Ingon ana, so iyang gitambagan, kamo keep yourselves in the love of God para dili ka malingla sa lain nga klase nga gugma. Muna kamo mga young people, daga ulitaw. Kung ang imong kaugalingon, imong gihumol diha sa gugma sa Ginoo, walay laing klaseng gugma nga dili sama sa gugma sa Ginoo, kanang real ba nga makapenetrate sa imong kaugalingon. Mo na nakalindot mo na safety net na mga young people ang gugma sa Dios. Mo na nga gitambag ni Jude diri, keep yourselves in the love of God. Are you listening? So, pananglitan ikaw, no, batanon pa ka, wa pa ka na minyo. Biktimahonon ka, biktimahon maganing minyo. Wa may pili ning yawa god, basta makaguba lang yun siya. So, mag-maintain ta diha sa gugma sa Ginoo, ang kanang lustful, dili siya love gyud tinuod, kanang lustful nga pagbati, dili na makasud. Mubanda na mga kaigsunan, og dili na siya maka-penetrate gyud diha sa imong kinabuhi. So man nagingon ni Jude, sikreto ni mga igsoon sa mga Kristiyanon, nganong malig-on man ta. Di ba? Kaya naa naman mo ipon na ba na sa pundok sa mga Kristiyanon. So, ingon diri, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. 22, and of some have compassion, making a difference. Niyon siya, ipakita ang kalainan. So meaning, nag-witness ka through your life. Nagpakita ka ba nga, kani lahi ni. Imong kinabuhi ba, lahi kaysa ilaha. In verse number 23, and others, save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garments spotted by the flesh. So, unsa may pasabot alang 23. Murabag, kanabag sulwini nga, kuan yun ba? Kanang tininood yun ba? Di maka pulling them out of the fire? Save with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh.
Ang witnessing ba, dili siya sama matag tao. Naay mga tao nga mabadlong nimo straight. Naay mga tao nga kinahanglan nimo hinay-hinayon. Naay mga tao kinahanglan nimo kusgon gamay. Di ba? Naay mga tao nga kinahanglan gyud nimo kusgon. Di ba? Bunloton gyud nimo, kayo lagi ka padung, ayaw diya. Diya pa siya makaingon, mao ba? So si Jude, kamao siya mo timpla. Na siya balance mga igsoon. Mo ni nakanindot ani, so kita ato ning katunon nindot kayo, champion ta sa soul winning ani mga kaigsoonan. Champion sa soul winning. Mo ni dapat natong kanabitang ikinabuhi sa atong kinabuhi. Unya labi na to atong gi-learn ani at first nga si Jude, grabe iyang humility, knowing nga half brother siya ni Christ the Messiah. Unya pagkaibaw niya nga tinuod gyud ani nga ang akong igsuon Messiah di ani. Wala siya nagpasigarbo. Kundili iyang gi-consider iyang kaugalingon nga servant ko ni Jesus Christ the Messiah. Wala siya ningon servant ko sa akong brother. Garap makena. Di ba? My brother is a Messiah. Wala siya ningon ana. So humble siya. Unya diri makita nato mga igsoon that Jude was pointing people to the Lord Jesus Christ. Wala sa lain nga mga butang mga kaigsuonan or sa iyabang kaugalingon. So, balance of judgment and mercy. Nindot ba siya kanang ikuan na to, kopyahon na to? Kinahanglan natin balance, kamauta mo kuan ba? Muilin-ilin. Kaya na yung mga tao nga di siya ganahan, sige agtudlo. Na mga tao ba nga di ganahan, sige ag-ingon. Pakiton lang nimo. Unya, mamugos gyud ta. Di lagi ikaw, maminaw lagi ka lagi. Di, minaw si, awa na, di na siya, di man siya ka, dili makapenetrate sa iyang hunang-huna kay, dili man na diya, dili type ba sa iyang pagkatao. Napay mga tao nga ganahan, kay sige ag-ingnon. So, ingon ani kalisod atong trabaho. God taught us or commanded us to go and teach people. But people are not the same. Na mga tao nga kalitan ani atong resources. Pareha raman God atong resources og simbahan. Dili nimo sila mada og pundok-pundok. Kana bang i-gather nimo unya tudloan nimo. Dadon nimo diri unya pagkauman imong papaminawon. Tay mga tao dili ganahan ana. Dayon ban mga tao ganahan sila nga istorya sa mo. So mo na effective kayo natay discipleship. Di ba? Kay kung naay mga tao nga dili ganahan nga dadon siya sa pundok aron padunggon siya og unsa man ang itudlo nimo, pero matag tao maistorya gyud nimo personal. One on one. Kay di ako dili ko ka huna-huna mga kaigsunan nga naay tao nga di ko ganahan istoryahon basta ako ra usa ganahan ko daghan pundok ba. Dili ay matag tao maistorya gyud nimo personal one on one. Pero naay mga tao nga dili nimo mada nga first time nimong padunggon unya pundok. Pareha nang gibuhat ba sa kanang business unya invite nimo lingkod ka diha unya naay i-present sa imuha. Dili tanan tao ingon ana. Muna mas nindot gyud kaning strategy nga gitudlo ni Christ nato dada ang mensahe ngadto sa tao. Ayaw dada ang tao ngadto sa mensahe. Mao na ang sugo sa Ginoo is go and teach. Wala ningon ang Ginoo bring people and teach. Ang gingon sa Ginoo bring forth fruit. Pasabot natudluan na. No, nakasabot na? Natudluan na. So, this is the most effective way how to spread the gospel of the Lord. Go and teach individually. Tudluan na to. So, may nataon saon na pagkahurot, pertindaghan na sa mga tao, unya one-on-one. Multiplication man. Mo na tarungon ni mong tudlo.
So nigtudlo ni mo niya, kay since one-on-one man mo, klaro kayong tinudloay. Di ba? Makapangutana siya according sa iyahang na-miss. Kung daghan man god, pangutana, di man to mo iyahang question. So dili ma-address ang question sa tanan. Pero kung one-on-one, tanang mga membro sa church nanudlo. One-on-one. So mumultiply ta. Ano man, matag-usa na to, nakapamunga man. Unya kanang imong bunga, natudloan nimong tarong, mag-desire po na siya nga gusto po kumamunga. So, mo na gitawag og multiplication. Di ba? Ang napulo ka membro, for example, nagsugod ng simbahan, napu, ang iyang nasugdan, kay mo iyang gi-disciple, napu kabuok. Unya kanang napu, pag mulihok na. Pag mulihok na ba? Muna gitawag leverage. There's always kanang price or reward in leverage. Gaan ang trabaho, paspas ang production. Kaya nag-leverage man, wa man ka nag-inusara, tanan galihok. Muna gitudlo sa Ginoo diri mga kaigsunan. So that is why, kadiri klaro kayo, ang pagpanudlo dili sama, pero ang one-on-one walay sama. Walay sama. Tanan, pwede nimo tudluan one-on-one. Pero dili tanan, pwede nimo tudluan by group. No? By group. Kinay uban, matugra na. Parehas pagsimba ba? Naiuban nga, magawas, manguli, wag yun mo nakatunan. Pero naiuban, kanang, naag yun na learn yun. Naagyo mahinumduman yun. Kay, depende maguni sa sincerity. Ang imong sincerity sa pagpaminaw, mao'y mo help nimo to learn and understand. Or to understand and learn. So, pag nasabtan nimo, imong nakatunan, imo lang ma-apply sa imong kinabuhi. So, put a balance in your life, mga igsoon. Ikapito, katapusan. Blessing in benediction. Blessing, mga igsoon. Gitapos ni Jude ang Book of Jude sa usa ka doxology. Jude ends with a doxology that magnifies God's preserving power. His life points us not to his own transformation, but to the one who made it possible. Nakabantay ta, sometimes we share not the Lord, but our life. Kibaw ka, giunsa ang akong kinabuhi. Sa una ako, maldito kay ko. Karon nausab na ko. Ano ba? Kung nakakila pa lang ka nako sa una. Okay man ang mo share ta, pero mag-careful ka. Asa naman nakapoint ang imuhang story? Sa nag-usab nimo o sa nausab? Di ba? Sa presentation, okay kayo na. Nga, pakatawa lang ba? Sa una, ako, maldito kayo. Karon, maldito na lang. Pakatawa, mga tawa na. Pero kanina nag-share ka sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, you point them to the one who changed you. Not to you who got changed. Di ba? Mo nagibuhat ni Jude. Wala niya gi-point ang mga tao sa iyang transformation. Kundi gi-point niya ang mga tao sa nag-transform niya. So in the last part, 2 verses 24 and 25, diri tarawag, yun sa niya pag-end ang book. The Bible says, now unto Him, dili sa iyang kagalingon, that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Indotag ending, oy. Wala nindot kayo nga doxology, mga igsoon. Di ba? Nindot kaayo nga pagka-point ngadto sa Misaya. Si Christ able to keep us from falling. Unya, siya ray makapresent nato dito sa amahan nga faultless, kay siya man ang makapasaylo. Siya naman ang makahugas sa atong sala. Before the presence of His glory with exceeding joy.
25. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Never ending. Naliman ka na? Half-brother of the Lord in flesh, in the flesh. Ang iyang pagpaila, pointing people to the only wise God, our Savior. Unya, ganong naa magyutaw nga di mo tuo nga si Jesus, God. Nga ang nag-istorya na half-brother. No? Half-brother nga nag-insulto ni Kristo primero. Half-brother nga nag-ingon nga gusto magkangusikat, ipakita na dito sa imong mga disipulo. Sa ito pa, di pa siya labot. Di pa siya labot nga disipulo. Tanawa? Pero after sa iyang transformation, after sa iyang salvation, na-transform siya, ang iyang pag-introduce na mga kaigsunan, ang iyang pag-istorya sa mga tao, wala siya nagpasigarbo sa iyang transformation. Ang iyang gipasigarbo, tanawa ninyo si Kristo. Tuwa mo focus dito. Wala diha man na ang danger, kuha na siya, kanang murabag danger zone. Kanang linya ba, nga mutabok ka ni kana, ikaw na ang imo ng kaugalingon, imong gipasundayan. Muna, makita na to, daghan mga speech, mga igsoon nga, sanayang mubarog sila. Puros good self ang ilang isulti. No? Self. Tepa, kisa may magipasunday na ikaw o ang kumpanya? Asa man ta mo makig-connect sa imo o sa kumpanya? Pareha sa na diri. Pareha na diri. Nga unsa kangilngig si Kristo, dili unsa kangilngig ako nga nausab ko. Ngon ana. So, mo na mag-careful ta sa atong witnessing. Kaysa dihang kuana nato, murabag ma-over na ang atong pag-istorya sa atong kausaban. Makalimtan na tong istorya ang niusab sa atong kinabuhi. Og diha dapita si Satanas makakita og opportunity. Hansakan na kag pride. Magbuwa din na imong baba sa hambog mga igsoon. Mura nag-washing machine nga di kalimpyo. Grabe lang buwa sa washing machine. Niya pagkahuman og laba, hugaw man gyapon eh. Nga naman. Na may pride. Naluwas na hunta, pero hambog may nanggawas. Diba? So magbantay ta na. Dili kita, mo'y atong ipasundayag. Kupyahon na to ni, ang atong benediksyon mga igsoon, ang atong pagpaila, ipaila na to ang nag-usap sa atong kinabuhi. So, ingon na ha, ayaw kalimti. We are commanded to go and share the gospel of the Lord. Do not be tempted to share your life and forget the Lord. Kay daghan na kay kung nadunggan o nakitaan mga igsoon, nga ang pagpailan nila sa tao na mo na glorify or na magnify. So, focus ta sa akwana sa person ni Christ sa atong kinabuhi. Alright? So, I hope nga natin na-learn hinaot pa natin na-learn si kinabuhi ni Jude. Kung proceed na sa laing person next Sunday, bisag ginagmay lang makuha na to kada tao mga igsoon. Nindot na kayo na. Unya i-apply na to sa atong kinabuhi. We will become a better person each time nga natin maila-ila sa Bible. Dili lang kay madunggan na to ang ilang ngalan, kundi makakuha tag idea kinsa di ni si Jude. No? Bisan sa kinabuhi ni Judas Iscariot na may nindot kaayo nga makuha na to. So dili tanang bati wa kay makuha. So bisan ang mga tao nga
bati og record like Judas Iscariot. Uy, naod pa natay makutlo ba? Ang pasabot ana, wa tagi tugutan sa Ginoo nga mahimutang judgmental. Let's accept any type of person without judging them. Di ba no? Labi na, everybody has a chance to change. So, that's it for this afternoon. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for the opportunity to learn about the people in the New Testament. And please help us, dear God, to keep the lesson and apply it in our lives to make us a better person, a better servant. And I pray, Lord, that you help us na unsa may ma-learn namo, we will be able to share it to others. And not presenting ourselves to them, but presenting Christ who changed us. Salamat kay Lord sa opportunity sa altar call. May you please bless your people to kneel down before you, thanking you, O God, for changing our lives and for choosing us to become part of your body, the church, and to become your servant, the bearer of the gospel. And please help us, dear God, to be brave like Jude, that we will be firm but tender, nga dili mi makapasakit sa pagtudlo namo sa sakto nga baruganan. Salamat kay Lord, and this is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. All right, the Lord